meron daw isang pinagkakatiwalaan itong si Martin Romualdez na nagngangalang the two are said to be occupying a multi-million peso residential house in the units in high-end condo. Isasagawa nila ang mas malaking kilos protesta. So, yung nakikita nyo sa screen mga kababayan, yan ay ilan lamang sa mga kumakalat na panawagan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Viral ito sa social media, sa Facebook, diyan sa Twitter, mga kababayan, kaliwat kanan. At kinabibilangan ito ng hip-hop community, yung mga rappers, mga hip-hop sa Pilipinas, na karamihan po dyan ay mga kabataan. Niraransak nila yung mga bahay ng mga politiko, kinukuha yung mga mamahaling gamit dahil ang pagkakaalam nila, ang paniniwala nila na that things o mga gamit na yan ay pag-aarian ng taong bayan na dapat bawiin at hindi dapat sila ang nakikinabang dyan dahil ninakaw nila yan, babawiin yan ng taong bayan. Yun po ang nangyayari. So, ibig sabihin, mabait pa tayo. Pero, lahat ng kabaitan, meron pong hangganan yan. Pero, wag sanang dumating sa punto na maging Indonesia at maging Nepal yung ang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang weekend na may kabi-kabilang protesta laban sa katiwalian sa mga flood control project. Nakahanda ang PNP sakaling may mauwi sa gulo tulad ng mga protesta kontra korupsyon sa Indonesia at Nepal. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? At syempre, pag-usapan natin ang maiinit na balita katulad ng malawak ikinakasal laban sa mga buhayang mapagsamantala at mga gahaman sa pera. Abay, itong nangyayari sa ibang bansa, mga kababayan, posibleng mangyari sa Pilipinas dahil ang tao galit na. Grabe itong nangyayari sa Nepal, sa Indonesia. Abay, nakakabahala, nakakatakot mga kababayan. Dahil sa sobrang galit ng mamamayan nila, nagwawala na ang mga Indonesians, mga Nepalese. Pero ang tanong, posible ba itong mangyari sa Pilipinas? Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang neto. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig na mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Yun, Ano ba ngayon? Oy, thanks God, it's Friday na pala. Pero pasensya na mga kapatid mga kababayan, kasi medyo nawala po kami ng bahagya dahil nagpunta kami sa isang lugar kung saan tahimik, kung saan makakapag-isip-isip, makaka-recharge, at syempre, makakapag-usap-usap. Yan okay? Alright, so nagbakasyon po kami habang tayo ay naka-season break para naman kahit papaano, makalanghap tayo ng sariwang hangin, no? Nakalanghap kami ng sariwang hangin. Ano bang hangin? Otot? Okay? So, syempre, yung yung nangyari sa amin, yung tipong ihihiwalay mo yung sarili mo sa madalas mong ginagawa, di ba? So actually yung outing namin na yon, nasa dagat kami, kung napanood nyo, nakaplano na po yan 2 weeks ago pa, noong nasa Hague si Banat Bay. Kaya kung napansin nyo, hindi namin kasama si Banat Bay kasi hindi mabubuhay si Banat Bay doon sa lugar na yun. Kilala namin kasi si Banat Bay na yun, hindi ubro sa kanya kasi walang internet doon, walang signal. Kaya kami lang magkasama, di ba? Si Boss D, Coach Oli, paring RJ, Jay Guevara, yon. So, nakaplano na yan, no? Nang wala pa si Banat Bay, nasa Hague pa siya. Pero, successful naman kasi nakita ko sila, masaya naman sila, nag-enjoy naman sila, di ba? So, ako kasi nag-arrange po ng lugar na yon, mga kababayan, dahil gusto ko makita rin nila yung mundo na ginagalawan ko pag di ko sila kasama. So, mahilig kasi ako sa nature tripping, mahilig ako mag-camping, yung tahimik, yung makapag-isip kayo ng mga gustong-gusto kong pinupuntahan. Kasi kami mga Banateros, medyo kilala namin yung bawat isa. Pero of course, magkakaiba yung mga trip namin merong magkakaiba yung trip namin sa buhay. Meron sa amin, mahilig sa syudad lang, yung mga nightlife. Merong mahilig magmotor, merong gusto mga nature tripping, merong gusto sa bahay lang. Ako nature trip talaga. Yung diversion ko para kapag puno na utak natin, doon tayo nagre-release, no? At isinama ko sila sa mundo ko, di ba?
sinama ko sila sa mundo ng mga unggoy, yung mga kagubatan, di ba? Kasi pag mahal mo, dapat pinapapasok mo sa mundo mo. Para na kami magkakapatid ng mga banateros, pero siyempre, ayun nga, magkakaiba kami ng mga trip. Kaya lang, parang nadala ata sila doon sa pinunta namin. Oh, mukhang hindi na sila sasama sa susunod na magyayako mga kababayan. So, naranasan nila for the first time na kung paano humiwalay yung kaluluwa sa mga katawan. 'Di ba? So, bago ka kasi makarating doon sa mismong resort, may mga dadaanan ka mga rough roads, may mga bitak-bitak na daan, 'di ba? Mga lupa, madulas kasi umuulan, 'di ba? Pero yung Pampinale, yun ang doon sila, doon sila natakot, very steep mga kababayan, very slanting yung daanan. Ewan ko, na-video ni Boss Dada yun, pero talagang palusong na palusong yung terrain na para bang nakasakay ka dun sa Vikings, yung gumagano-gano na bangka. Sabi ko, pagdating namin dun sa baba, akala ko, no, nagalit sila sa akin, diba? Kung saan-saan mo kami dinadala Pero syempre, inalalayan naman natin. Kasi pang ilang punta na natin yun doon Alam ko, first time nila yon. Ako kasi talagang, yun ang mga trip ko Yung mga extreme na nature trip. Minsan walang CR, minsan walang tubig, walang kuryente. Yung tipo parang mabubuhay ka ng lumang panahon. Diba? Walang kuryente, walang signal, walang internet. Kadalasan, yun talaga ginagawa ko. Talagang, totally detached talaga. Detached talaga sa city, detached sa mga gadgets and all that. Yung tipong matutulog ka sa duyan, yung maririnig mo lang, yung mga huni ng hibon, huni ng mga hayop, yung mga toko, yung mga unggoy, ganyan, di ba? Yun ang maririnig mo Pero, kasi, minsan, you need to reconnect with nature para ipaalala sa sarili mo na tao ka, nakatapa ka sa lupa. Ito talaga yung mundo na ginagalawan natin, di ba? Tao ka, nakatapa ka sa lupa. You need to feel the nature. Ako, niyayakap ko yung puno, di ba? Kakausapin mo yung nature kasi ibang enerhiya yung nabibigay ng nature sa atin Kasi sabi nga nila, di ba, lagi, nature heals. Dati wala namang syudad di ba? May kaharian dati, pero wala talagang syudad. Lahat ng tao nakatira sa bundok. So, kailangan natin ipaalala sa ating mga sarili para manatili tayong mapagkumbaba. Pero, tama nga talaga yung nakasulat sa Biblia, mga kababayan, na lahat nagbabago. Even yung old BC, before Christ and all that, nagbabago talaga. Yan ang nakasulat sa Biblia na darating yung mga siglo, darating yung mga panahon na magbabago yung pananamit, magbabago ang kultura, ugali, itsura ng mundo, itsura ng tao, magbabago dahil sa teknolohiya. Yan na po ang nangyayari ngayon. No? Yan na po ang nangyayari ngayon. Pero, we got a chance to reconnect with nature at natutuwa ako na masaya yung mga kapatid ko sa Banateros na doon ko sila dinala. Yun kasi parang normal lang, yung parang ka lang nasa bahay, may dagat, pwede ka mag-ihaw-ihaw, magluto-luto, tapos kwentuhan sa gabi. Yun, dapat sa mga grupo-grupo or komunidad, ginagawa talaga yon para nagbabago yung pananaw mo sa buhay, napapalitan ng positibo yung mga negatibong pananaw sa buhay. Thank you, Pastor Apollo Sikibuloy, dahil naka-season break kami ngayon, nakagawa kami ng pagkakataon na magsama-sama. Pero plano namin na gawin yan ng madalas para nakapag-usap-usap, para hindi nawawala sa sirkulasyon at hindi nawawala sa hulog. Di ba? So, katulad ng sinabi ko kanina, yan, nandito tayo, nagbabalik at pag-usapan ulit natin ang mga critical na mga nangyayari sa politika na nagpapahirap sa ating mga Pilipino, nagpapahirap sa ating bansa. At kung dati naririnig natin yung mga huli ng hibon, naririnig natin yung mga huli ng hibon, huli ng mga hayop sa kagubatan, yung mga ninuno natin, dapat wag nating kakalimutan, doon tayo nang galing, di ba? So, ngayon, kabaligtaran na, ang araw-araw nating naririnig, yung huni ng mga makakamandag na ahas, na salot sa ating lipunan. So, as much as gusto natin ng tahimik na buhay, wala tayong magagawa Dahil ginugulo tayo ng mga ulupong na ito, na sana tahimik ang buhay natin, tahimik ang bansa natin at ang lipunan natin, pero nagugulo dahil sa mga kasakiman ng mga hayop at mga demonyong politikong kurap na nagdanakaw sa kaban ng ating bayan. Diba? Kaya naman, galit na po ang taong bayan kahit nakabakasyon kami, nakikita pa rin namin, no? Paminsan-minsan kasi minsan may signal, minsan wala. O may internet doon, pero mas malakas pa yung ihi ko. O, di ba? So, ngayon mga kababayan,
nakikita natin kung paano sila magsinungaling, yung mga politiko na walang kabusugan sa pagnanakaw. Mapagkunyari, mapagkunyaring Judas sa modernong panahon na mahilig maghugas kamay sa mga kasalanan na tunay naman talaga na ginagawa ng mga hinayupak na yan. What the fuck? Diba? So, katulad nung iba na kung ano-ano pinagsasabing magaling sila, mabuti silang tao, 'di ba? Pero hindi na 'yun kakagatin ng taong bayan, 'di ba? So ngayon, kaliwat kanan dahil hindi na po sila naniniwala sa mga kasinungalingan nitong mga politiko ito na mahilig maghugas kamay. Wala na naniniwala sa kanila. Kaya ngayon, mga kababayan, usong-uso itong pagkakasa ng mga malakihang rally sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kasi nga ang tao ay sawa na. Naririnig nila sa balita na nakawan kaliwat ka ng pagdanakaw sa pera ng bayan. So, yung nakikita nyo sa screen mga kababayan, yan ay ilan lamang sa mga kumakalat na panawagan ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa Pilipinas. September 21 po yan magaganap. So, yan po yung pag-declare ng martial law dati. September 21, if I'm not mistaken. No? Nakikita ko ito sa kaliwat kanan viral ito sa social media, sa Facebook, diyan sa Twitter, mga kababayan, kaliwat kanan. At kinabibilangan ito ng hip-hop community, yung mga rappers, mga hip-hop sa Pilipinas, na karamihan po dyan ay mga kabataan. Diba? So, nababahala ako dahil ito yung mga mapupusok, mga kababayan, mga kabataan, katulad na nangyari doon sa Gen Z, protest dyan sa Nepal, na mga kabataan din ang nagkasa ng kanilang protesta na kung saan talagang niraransak nila yung mga bahay ng mga politiko, kinukuha yung mga mamahaling gamit dahil ang pagkakaalam nila, ang paniniwala nila na that things o mga gamit na yan ay pag-aarian ng taong bayan na dapat bawiin at hindi dapat sila ang nakikinabang dyan dahil ninakaw nila yan, babawiin yan ng taong bayan. Yun po ang nangyayari doon sa Nepalese na nakikita natin na talaga namang sinusunog pa, di ba? Grabe, very brutal mga kababayan na sa tingin ko naman, hindi naman gagawin yun ng mga Pilipino dahil tayo ay mga Kristiyano, di ba? Napagpapasensyahan pa nga natin, tinotolerate nga natin yung pagnanakaw ng mga politiko na yan, di ba? So, ibig sabihin, mabait pa tayo. Pero, lahat ng kabaitan, meron pong hangganan yan. Pero, wag sanang dumating sa punto na maging Indonesia at maging Nepal, yung ang mangyayari sa Pilipinas. So, kasi ang dami kong nakikita. Yung mga post na yan, nakikita ko at tinitingnan ko yung mga comment section ay talagang galit na galit ang taong bayan. At iisang pangalan, yung kung alin yung mga binanggit doon sa statement, doon sa Senado, doon sila nagalit na galit mga kababayan. Yung mga pangalan na yun, ang nakikita natin na talagang gusto nilang mapanagot. So, ibig sabihin, naniniwala sila, mga kababayan, na yung mga tao na yon ay may kinalaman dito sa pangangawat ng pera ng ating bayan. Diba? So, sana wag naman. Ito kasi, binabantayan na nga ng mga pulis, diba? Naka-red alert ang mga pulis ngayon. Binabantayan yung pagsiklab ng malakihang protesta. So, ito, panoorin po natin, mga kababayan, kung ano ang nangyayari ngayon. Ito. Hanggang weekend na may kabi-kabilang protesta laban sa katiwalian sa mga flood control project. Mapayapa ang mga ikinasa kanina pero nakahanda ang PNP sakaling may mauwi sa gulo tulad ng mga protesta kontra korupsyon sa Indonesia at Nepal. Nakatutok si Oscar Oida. Halos maabo ang buong Parliament Building sa Kathmandu, Nepal nitong Lunes. Maging ang ibang government building doon. Bahagi yan ng malawakang protesta sa Nepal na tinaguriang Gen Z protests dahil sa karamihan sa mga nagprotesta ay kabataan. Ipinanawagan nila ang pagbaba sa pwesto ni Nepali Prime Minister KP Sharma Oli. Nagpahayag ng pagkadismaya sa umunoy pagkukulang ng pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Kasunod yan ang social media ban na ipinagpaliban ang pagpapatupad matapos masawi ang 19 na tao sa mga protesta noong Lunes nang gumamit ang pulisya ng tear gas at rubber bullets para kontrolin ang mga tao. Nitong Martes, bumaba na sa pwesto si Sharma Oli. Sa ngayon, hindi bababa sa 25 ang nasawi at mahigit 600 ang nasugatan. Dito sa Pilipinas, may mga kabi-kabilaring anti-corruption protests.
Sa Quezon City, sinimulan sa misa ang pagtitipon-tipon ng iba't ibang grupo sa pamumuno ng Tindig Pilipinas. So ito mga kababayan, marahil nakikita nyo po na may mga nangyayaring rally, pero may mali eh. May mali po tayo nakikita na parang ay pinapanawagan nila ay matanggal si BP Sara Duterte. Which is, hindi naman po yun ang issue natin ngayon. So, gumagawa sila ng rally para sa pangsarili nilang interes. Kasi pag natanggal nila si BP Sara Duterte, madali nila matatanggal si Marcos, sila na ngayon ang mag-aari. So, iingatan din po natin yung mga nag-o-organize ng mga rally-rally na ganyan dahil ang problema po natin ay kasalukuyang korupsyon. Hindi yung ibabaling mo na naman ang tuon sa nakaraang administrasyon dahil nasusukol na itong mga tiwali dito sa kasalukuyang administrasyon. Maging mapagmatsyag po tayo. Pero meron diyang mga legit na walang kinikilalang kulay, walang pula, walang dilaw, walang pinklawan, walang kung ano-anong kulay. Ang ipinaglalaban o ang nilalabanan ay pure na kurakutan, na korupsyon sa ating bayan. Yun dapat, walang kulay. Ang pagkakaisa, dapat hindi hinahaluan ng kulay. Kung ang problema natin ay ang korap na mga opisyal, panagutin natin ang mga korap na opisyal. Hindi yung walang kinalaman, pero dahil galit ka dyan, idadamay mo, hindi po pwede yung ganon. Dapat kung ano yung issue, yun ang ating pagtuunan. Hindi yung pansariling interes, hindi yung dahil may galit ako sa putang inang tao na yan. Diba? Tuloy natin. Ngunit huwag kalimutan na malalim nga ang bahid, ang bansa ng korap, mula tao hanggang sistema, mula balat hanggang buto, mula mukha hanggang kaluluwa. Hindi lang ikaw kundi ako, hindi lang sila kundi tayo. Nagkilos protesta sila sa harap ng EDSA Shrine para yung hilingin ang pagtataguyod ng Independent Commission na bubusisi sa mga isyu ng korupsyon, lalo ang umano'y katiwalian sa flood control projects. At ipanawagan ang paglabas ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga halal na opisyal, partikular ang mga nasasangkot rito. Hindi mo pwedeng ang pinaka-guilty, sila ang nag-iimbestiga. Tayo na, giwing-giwing na naman ang putang ina to. Dapat independent commission. Tama na ang pagnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman, sana may kasuhan, sana may makulong. Yun dapat ang naririnig ni Marcos Jr. Pero ang panagutin, yung tunay na may sala, hindi katulad dito putang ina. Makikita mo, impeach Sara. Anong kinalaman ni BP Sara Duterte sa katiwalian sa flood control projects? Diba? So, etong mga grupo na ito yung dapat na hindi natin sinasamahan. Dapat itong mga kinukulong Dahil itong mga grupo na ito, kahit maayos naman, ang nangyayari sa Pilipinas, reklamo pa rin ng reklamo ang mga buwakan ng inang yan. Diba? Ito yung mga Ito yung mga legit, na mga salot ng lipunan, pero na hindi rin nalalayo doon sa mga kawatan na ating, gustong malaman kung sino yung mga yan. Diba? So, hindi rin sila nagkakalayo. Sila din yan Diba? So, yung mga kurap, tapos itong mga makakaliwa, pare-parehas yan. Nasakit ng ulo ng ating lipunan. Kaya, huwag tayong magpapalinlang. Tingnan natin kung lihitin mo yung rally na yan. Kasi itong mga ito, wala iba itong ginawa, kundi manggulo sa ating bayan. Sa Bulacan, nagmarcha ang isang grupo ng mga estudyante sa harap ng DPWH Bulacan 1st Engineering District na ang mga dating opisyal ay kabilang sa mga iniimbestigahan sa mga anomalyang flood control projects sa bansa. Dismayado raw ang grupo sa anilay anomalya sa tanggapan. May mga motorista ring nakisali sa pamamagitan ng pagbusina. May mga isasagawa ring kilos protesta ang iba't ibang grupo bukas at sa Sabado. Ayon sa NCRPO, ang isa daw ay sa EDSA Shrine habang mayroon din sa People Power Monument. Sa ngayon po, meron po tayong kabuang 2,250 na pulis na nakahanda para sa seguridad. Sakali raw na mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Nepal at sa Indonesia. Handa raw ang PNP at DILG. Pero sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi niya inaasahang mangyayari ito dito. People want accountability but not instability. So we will prevent the instability na mangyari. Ayan, mga kapatid. So, si John Vic Remulla na mismo ang nagpapatunay na meron talagang mga ikinakasa na mga kilos protesta, malawakang kilos protesta dahil dito sa issue ng flood control projects. So, ang problema nga lang dito, nahahaluan ng politika.
So, kuwidaw tayo dyan, mga kababayan, maging mapagmatsyag. Pag may nakita na kayong akbayan, yung mga ganon, dapat, pag pinaglalaban mo ang Pilipinas, ang dala mo, bandila ng Pilipinas. Hindi yung pangalan ng kung sinong mga pukinan ng grupo na pang sariling interes lang naman ang gusto ng mga hinayupak na yan. 'Di ba? Dapat, pag ikaw ay nagpuprotesta, pinoprotektahan mo ang Pilipino, pinoprotektahan mo ang bansang Pilipinas. So, ang dapat dala mo, bandila ng Pilipinas. Hindi kung yung anong mga grupo na nagpapasikat kasi gustong tumakbo sa mga susunod na eleksyon, gusto maging party list and all that, mag-iingat kayo sa mga yan. Doon tayo sa legit. Doon tayo sa legit na ipinaglalaban talaga ang kapakanan ng Pilipinas. Hindi yung may mga sariling interes. Dahil tulad ng sinasabi ko, mga kababayan, paninindigan natin yung lagi nating sinasabi na ayaw natin ng gulo. Lagi nating sinasabi, ayaw natin magkagulo tayo ng China dahil mahirap ang bansang nagkakagulo-gulo. Kaya lang naman tayo nagkakagulo-gulo dahil sa ginagawa nitong mga halimaw ng mga politiko. 'Di ba? At mas ayaw natin na tayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino ang nagkakagulo. Dapat ginugulo natin yung nagpapahirap sa atin, nagpapahirap sa mga Pilipino, at wag yung walang kinalaman. At ito lang wag po tayo, paulit-ulit ko sasabihin, wag tayo basta-basta makikiisa sa mga rally-rally kung hindi natin alam kung sino yung organizer. Kasi meron dyan mga grupo na ang purpose nila manggulo. Hindi po tayo kabahagi ng mga pagkilos na yan, lalo na ng mga kaliwang grupo, paulit-ulit natin sasabihin. Yung mga tulad ni Percy Sindanya na nakita natin na kanina, ulupong yan, si Sindanya. Kahit wala namang issue, gumagawa ng issue yan. Pero hindi naman, lingid sa ating kaalaman na ngayon, meron talagang issue na nakawan sa gobyerno, mga kababayan. Kung sakasakali man na tayo ay sasali, alamin natin kung sino ang organizer, kung ano yung panawagan nila, di ba? Ang problema natin ngayon, korupsyon, DPWH, korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At kung maaari, yung walang kulay political. Dahil marahil tayo nagsasalita ng pakontra sa mga politiko, pero hindi ibig sabihin ang gugulo tayo. Diba? Kinukontra natin ang kawalang hiyaan ng mga politiko, pero hindi ibig sabihin nun gusto natin manggulo or magkagulo. Mas prepare natin ang peace rally kaysa gulo. Diba? Dapat ginagawa natin ito para magising ang tao, magising ang mga kurap, at hindi tayo papayag, ito ay pagpaparating na hindi tayo papayag na tayo ay paulit-ulit na walang hiyain ng mga abusado ng mga leader sa bansang ito. Ipakita natin ang pagmamahal sa bayan, hindi pagmamahal sa salapi at karahasan. Di ba? Ipakita natin na sawang-sawa na tayo sa kanilang mga kasinungalingan. Naririnig natin sila ngayon, mga kababayan, araw-araw kung paano sila magsinungaling. Ano yung sinasabi ng isa? Hindi daw siya mabibili. Hindi daw siya mababribe. Sabi niya, I am a self-made, putang ina ka. Ikaw ang numero 1 kawatan sa Pilipinas, wag mo kaming nililinlang. Pero ang kriminal ngayon, mga kababayan, para malaman natin, malaman ng mga Pilipino, ang mga kriminal talaga, kahit kailan ay tuso. Talagang mga tuso. Kahit sa kanila na nakaturo ang lahat ng daliri, pilit pa rin na itinatanggi. Sa bagay, ganyan ang gawain ng masasamang tao. Nahuli mo na, tatanggi pa. Sino nga ba naman ang aamin na nagnakaw ka? Di ba? Pinaalalahanan natin sila matagal na magtrabaho sila ng maayos, mga kababayan. Pero, ngayon, ang ginagawa nila, lalo silang nagnakaw, mga kababayan. Inubos nila yung pera ng taong bayan. So, pinangalanan sila ng mga kontraktor, tumatanggi pa rin. Diba? At hindi naman ako naniniwala na walang ebidensya yung kontraktor na nagpangalan sa kanila na magtitrip-trip lang, babanggitin ang pangalan nila. Diba? Ano yon? Pinahamak nila sarili nila. Diba? So, isang malaking resibo ng taong bayan kung paano sila magnakaw, yung kanilang mga salin na nagsilubuhan, nagsitaasan. Paano ka magkakaroon ng bilyon-bilyon sa loob ng 3 taon kung ang sinusweldo mo, wala pang 1 milyon sa isang buwan. Diba? So, alam nyo, eto mga kapatid, para sa inyong kaalaman, alam nyo ba kung bakit masyadong malakas ang loob nila sa pagnanakaw? Dahil kaya nilang tumanggi. Kaya nilang itanggi yung mga ginagawa nila. Kasi hindi naman talaga sila nung nagnanakaw. May taganakaw po para sa kanila.
Kaya malakas ang loob nilang tumanggi kasi hindi naman sila ang nakaprente. Kung ibig sabihin, hindi po sila yung nasa front, mga kababayan. Oo, hindi po sila yung nasa frente, yung nasa harap. Hindi sila yung kausap ng mga kontraktor, kundi yung mga tao na inuutusan nila. Kailangan nyo itong malaman, mga kababayan. Ang mga magnanakaw na yan, may mga nagnanakaw para sa kanila para hindi mabuko. Para hindi mabuko, gagawa sila, kukuha sila ng magnanakaw para sa kanila. Para kung magkahulihan man, magkabukuhan man, malinis ang kanilang pangalan. Pero, ang problema, nagkakamali sila dahil hindi sa lahat ng pagkakataon gagana yung ganyang taktika. Di ba? Masyado nila minamaliit ang mga Pilipino. Masyado nilang minamaliit, ini-small ang kakayahan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung sino talaga ang mastermind sa pangangawat sa pondo o sa kaban ng Pilipinas. Kahit wala ang kanilang pangalan, matutuntun at matutuntun yan ng mga Pilipino. Nagkakamali sila. Diba? So, eto, paliitin natin ang istorya, mga kababayan. Paliitin natin. From isang bansa to isang jeepney. Diba? Sa isang jeepney, meron diyang konduktor, meron driver. Ang nangongolekta ng pera galing sa mga pasahero ay yung konduktor. Diba? So, ibig sabihin sana dito, kung may nawala mang pera, isisisi yan sa konduktor dahil siya may hawak ng pera. Pero hindi ganoon ang sistema. Diba? Hindi ganoon ang sistema sa kanila kasi isang team sila, driver versus konduktor, magka-team sila. Kung may mawala man dyan sa pera na nadidilihensya nila, pananagutan nilang dalawa yon kasi nga magka-team sila. Yung driver kumuha ng konduktor, 'di ba? Siya ang kumuha ng konduktor. Tama? Oh. So sa madaling salita, hindi mo pwede isisi sa konduktor dahil ikaw ang nagsabi sa kanya, "Halika, sumama ka dito. Magkonduktor tayo. Magkonduktor ka sa akin. Hati tayo sa kita." Hindi mo pwede sabihin na porque konduktor siya lang ang may kita. Dahil pagkatapos ng biyahe, ang realidad, parehas kayo may kita. Diba? Parehas kayo may ganansya. Parehas kayo nakinabang. So, hindi mo pwede isisi sa konduktor lang. Kaya, kapag tinatanggal diba? Kapag tinatanggal yung mga operator, sabay sila yung driver, tsaka konduktor Kasi nagsasabuatan sila. At ganun din ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Nagsasabuatan ang mga kawatan sa Pilipinas. Diba? So, naaalala nyo pa po ba? Naaalala nyo pa po ba yung sinabi, mga diskaya, diba? Na maraming personalidad lumalapit sa kanila, hindi nila kilala, para kumubra ng porsyento, para kay ganito, para kay ganyan, at ilang beses natin narinig ang malalaking pangalan like Romualdez, like ko, at iba-iba pang personalidad na sa politika. Hindi ko sinasabi, mga kababayan, na absuelto dito ang mga diskaya, di ba? Dahil parte sila ng sistema nagpagamit sila Nagamit sila dahil wala na talaga silang magagawa. Dahil yun ang sistema doon sa mundo na ginagalawan nila. Pero, napakalaking bagay, mga kababayan, nung revelasyon po nila. Na ngayon, pilit nilang inililiko para mapunta sa ibang issue, kumbaga dinadivert nila. Di ba? At ito ang siste, mga kababayan. Para malaman ninyo, merong lumabas po na artikulo sa Manila Times. Ibinunyag nila kung paano ini-execute ditong mga mandarambong yung pagdanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Ito yung sinasabi ko na gumagamit sila ng magnanakaw para sa kanila. So, hindi nga naman sa kanila nakapangalan. Hindi sila ang nakaprente, hindi sila kumukuha ng pera, pero inuutusan sila ng mga amo nila. So, ito po, mga kababayan. Ipapakita ko muna sa inyo ito mga picture. Ito yung tinawag natin na Tambis Angels. Okay? Tambis Angels, o unti-unti, ipapakilala ko po sa inyo kung sino yung mga nasa picture na yan. Ito po, alam na natin yan, si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, kilala na po natin kung sino yung mga yan. Pero dito, mga kababayan, sa artikulo ng Manila Times, mamaya, ibubunyag natin kung sino-sino yan, ano ang mga papel nila sa gobyerno ni Marcos Jr., ano ang papel nila kay Sandro, ano ang papel nila kay Martin Romualdez. So, ito po yan, mga kababayan. Unti-untiin natin. So, ito po ay artikulo ng Manila Times by Charlie V. Manalo, sa kolong ni Charlie B. Manalo, no?
So, basahin po natin para maintindihan natin. I will do my best to translate it in Tagalog, if kaya natin, no? The Manila Times, siya po. Basahin po natin yung naka-highlights. Yung naka-highlight. I rarely do I use my column space for my religious beliefs. This is one of those occasions. Happy birthday, Mama Mary. Birthday naman talaga ni Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary. Anyway, amidst the public uproar over the ghost and substandard infrastructure project currently undergoing scrutiny by both houses of Congress, there seems to be a supposedly all-powerful entity operating behind the scenes. Okay? So, meron daw mga mahahalaga key people, mga kababayan, na nag-ooperate behind the scenes. So, halimbawa ako, isa akong Speaker of the House. Merong mga nag-ooperate sa likod ko na para sundin kung anong gusto kong mangyari. Yan. Forward natin. Ayan na. Forward natin. Yun Yan. Okay. Forward natin. Basahin natin yan. Ang sabi dito, and sources point to some middle executive in the House of Representatives whom members of the lower house reportedly view as the House Speaker Martin Romualdez's trusted man. So, meron daw isang pinagkakatiwalaan itong si Martin Romualdez na nagngangalang Deputy Secretary Sofonias Ponyong Gabonada. So, sino itong Sofonias Ponyong Gabonada? Ito po ay bata ni Martin Romualdez. At kung sino po siya, ito po yan. Okay, wait lang po Siya po, si Sofonias Ponyong Gabonada na bata ni Martin Romualdez na gumagalaw behind the scene. Okay, sa likod ni Martin Romualdez. So, tuloy natin ang pagbabasa Tuloy natin. Okay, go. Tuloy natin. Wait, nasa na yun? Wala. Ito. Ayan, okay. So, ituloy natin ang pagbabasa. Yan, saan ba yan? Okay. Sabi dito, read what to expect. Pero hindi kasama yan. According to sources, it was Gabonada who had convinced Romualdez to institutionalize the AKAP or the Ayuda sa Kapuskita, the AICS or the Assistance to the Individuals in Crisis Situation, both programs of the Department of Social Welfare and Development, and the TUPAD or the Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged displaced workers, a program of Department of Labor and Employment by providing congressional funding for these programs. So, ang utak pala ng pag-i-institutionalize ng AKAP, AICS, TUPAD, ay itong si Gabonada. Siya po ang nagkumbinsi kay Martin, sa madaling salita, siya po ang nagkumbinsi kay Martin Romualdez na isabatas itong mga tulong-tulong na ito para nga naman, 'di ba? Magagawa natin nang walang problema, isabatas natin. Okay? However, aside from institutionalizing them, the same sources allege Gabonada politicized those programs, which benefits only the Speaker's allies with amount based mainly on the degree of loyalty displayed by the House members to the Speaker. Actually, this has been brought up before by Nabotas Representative Toby Tiangco. At matagal na rin po natin ito pinag-uusapan na ang nakikinabang lang dyan sa TUPAD, sa AKAP, sa AICS ay yung mga matutunog o mga kilalang alalay ni Martin Romualdez. At sinabi na rin natin dati, mga kababayan, na ito rin po na AKAP ang pinambayad para pumirma sila o itong mga ayuda-ayuda na ito ang pinambayad na sa mga kongresista para pumirma laban para sa impeachment ni VP Sara Duterte at nabanggit din dito yung mga sinabi ni Toby Tiangco which is yung ipinambayad doon sa mga nagpirma. Okay? So ituloy po natin mga kababayan ang pagbabasa. Ayan. Tuloy. Saan na yun? Okay, dito tayo. Yan, i-highlight natin. Highlight. Okay, tuloy natin.
the source ad, the source ad that to avail of the funding for those programs, lawmakers have to call Ponyong office lab and lobby for the amount to be given to them. So tumatawag muna kay Ponyong, at kinakausap kung ano kailangan mo, tatawag kay Ponyong, at si Ponyong ang magbibigay sa iyo kung magkano ang amount na ibibigay sa iyo. Okay? With regard to congressional-sponsored infrastructure projects, the same sources allege that it is Ponyong who would call the regional and district engineers of the Department of Public Works and Highway to dictate to them to whom the contract should be awarded, even if the particular project has already been bid out and contract is about to be awarded. Okay, eto pa, malala, mga kababayan. So, si Ponyong pala ang tumatawag sa mga district engineers ng DPWH para sabihan ang mga ito kung sinong kontraktor, kung kaninong kontraktor mapupunta ang mga proyekto. Diba? Kahit daw ang proyekto na yan ay may nangyari ng bidding at ia-award na lang doon sa nanalo yung proyekto. Wala daw yan. Kahit naka-award na, kahit may nanalo na sa bidding, ang mag-dictate pa rin, ang magsasabi ay si Ponyong kung kanino mapupunta ang proyekto. Okay? Tuloy po natin, mga kapatid. Okay? So, highlight natin ulit, then basahin natin. Okay. However, lawmakers opted to abide by Ponyong's action as they believe they carried the speaker's imprimatur. Okay? So, ibig sabihin, siya ang pinagkakatiwalaan ng speaker at kung anong sabihin niya, yun ang gusto ng speaker. Yan. It's no wonder then that Ponyong, who used to be an ordinary employee, now owns sports designer clothes, including kalyado embroidered barong and luxurious sports utility vehicles, the sources said. Okay. So, now, kaya hindi ka raw magtataka na si Ponyong ay gumagamit ngayon, from ordinaryong empleyado, ngayon ay naka-sports car, mamahaling sports utility vehicle or SUV, at alam naman natin kung ano si kalyado, embroidered barong, luxurious. Pagka nagpatahi ka ng damit kay kalyado, malaki po. Mahal po dyan. Oo. Sa pagpapatuloy, ituloy natin ang ating katkungan. O, yan. Okay? Okay. So, ito. And what makes Ponyong... wait lang. Forward muna natin. Ikaw naman. Okay. Up. O, yan. So, and what makes Ponyong different is that he even beat popular government officials in the job performance ratings of an opinion poll. Diba? Okay. So, yung performance rating daw ni Ponyong ay mas mataas pa doon sa mga opisyales na araw-araw natin or madalas natin nakikita sa mainstream media, sa social media. So, mataas ang kanyang ratings. So, talagang malakas ito, mga kababayan. Oo. Even besting his superior. Okay? Besting his superior. So, wait lang. House Secretary General Reginald Velasco in 2023. So, nataasan pa niya, mga kababayan. Si Reginald Velasco noong 2023, di ba? The survey supposedly involved senior officials of the offices of some government agencies, including former Education Undersecretary Ipamacolisty, Densing, who was then Chief of Staff of former Education Secretary, Vice President Sara Duterte. Mas mataas pa yung ratings niya, mga kababayan. Just how do you expect the people surveyed to vote for someone they don't know or have not heard of? Paano mo nga naman iboboto ang isang tao na hindi mo naman kilala? Pero dumalabas doon sa mga poll, mga kababayan, na mataas ang rating niya. So, ibig sabihin, excellent siya magtrabaho. Ang tanong, ano ba ang trabaho niya? Anyway, Ponyong again hit the headlines in the halls of the House of Representatives when he was rumored to have facilitated a transfer to the House of two senior officials from the Office of the Special Assistant to the President who had been sacked on suspicion of being involved in some anomalous dealings. Okay. So, tumunog daw ang pangalan
ni Kaponyong, mga kababayan, noong i-hire niya ang dalawang undersecretary or ASEC na galing sa SAP or Assistants, Officials of Special Assistants to the President, hinar niya sa Congress. Tinanggal as an employee sa SAP, pero nirehire siya sa Congress. Bakit kaya? Pero itong dalawang tinanggal daw ito, mga kababayan, ay nasangkot sa pangangawat ng pondo. Okay? So, wait lang Okay? Ituloy natin ang pagbabasa. Highlight muna natin para alam natin kung nasaan tayo. Para hindi tayo malito. Yan. According to sources, Ponyong had talked to Yeye Vivas. Yung Yeye Vivas, lagi natin naririnig yan, mga kapatid. Yeye Vivas, Chief of Staff of Presidential Son, Representative Sandro Marcos, and to letting the dismissed former Undersecretary Joey Domingo to join the young Marcos staff. Yung natanggal daw sa SAP, Special Assistant to the President na empleyado, puta nire-recycle talaga nila, mga kababayan. Para kunyari, may tinanggal ka. Ikaw, makikita ng publiko ngayon, ikaw, kurap ka, tanggal ka. Pero ang ginagawa pala nila, nire-recycle nila, ibinibigay doon sa mga ibang kaalyado nila, like Sandro Marcos, kung saan napunta ang isa. Isa pa, Joey Domingo, to join the young Marcos staff. He also convinced the Speaker's wife, Tingog Party List Yeda Romualdez, to take in the dismissed former Assistant Secretary Thea Uy as her Chief of Staff. And why were these two sacked from SAP? The same sources claim that two were allegedly involved in collecting 20% to 30% commission from the contractors of government infrastructure. Grabe to, mga kababayan. And that personalities are, ayan po, ito po si si Thea Uy, at ito si Joey Domingo. Putok na putok po yan sa social media. Hindi lang po natin napapansin kasi hindi sila mga kilala eh. Kumbaga, they are working behind the scenes. Working behind the scenes. With the allegedly from the government contracts, the two are now reportedly living an opulent lifestyle. Marangyang pamumuhay. Accenting their daily get-ups with luxurious accessories, including bags from high-end brands such as Hermes, Chanel, Bottega, Gucci, Prada, Loewe, and Dior. So yan po, mga kababayan. With the commissions earned, nakakabili sila ng mga branded sa araw-araw nilang pamumuhay, yun ang nakikita ng mga tao sa kanila. Further from the modest yung bahay nila dati, the two are said to be occupying a multi-million peso residential house in the units in high-end condo. Diba? So meron na daw ngayon na mga multi-million pesos mula doon sa sa mga bungalow lang na inuupahan nila, ngayon ay nangungupahan na sa multi-million peso residential houses sa mga high-end condo. This shows just how powerful and influential Ponyong is. According to the source, he can even run rings around the son of the most powerful person in the country, the President himself. Kaya daw niyang paikutin ang ulo ng presidente ng Pilipinas ngayon. The Diskaya couple failed to name him in the Senate hearing where they supposed name at all those involved in the anomalous government infrastructure projects. Are the sources telling the truth or the Diskaya's couple still hiding something? Okay? So, doon po nagtatapos. So, inaasahan daw ng source na lalabas ang pangalan na Suponyo Ponyong Uy tsaka Domingo sa kanilang expose, pero hindi po napangalanan. So ito, mga kababayan, yung mga tao na gumagalaw behind the scene of Sandro Marcos, Martin Romualdez, and we don't know if kasabot din nila si Marcos Jr. Pero ang sinasabi sa artikulo, mga kababayan, ay kaya daw nilang paikutin si President Bongbong Marcos Jr.
Yun po ang sinasabi sa artikulo. Hindi po tayo ang may sabi niyan. So yan po yung mga bagay-bagay na hindi natin alam na nangyayari pala sa totoong buhay. May nagtatrabaho sa likod ng mga politikong korap na ito. Kaya kung mapapansin nyo, kung makapag-deny sila, I'm a self-made. Hindi ako kayang bilhin ng pera. Susugpuin natin ang korupsyon. Nasasabi nila yan kasi hindi daawit ang pangalan nila. Pero ang tanong, sino yung mga staff nila na nakikipagsabuatan, nakikipag-ugnayan sa mga kontraktor? Tama, gumagamit ng mga tao para disamulado ang kanilang mga galawan. At kung magkabukingan, hindi pangalan ng politiko ang lalabas. Okay? So mga kabati, excuse me po. Medyo sinipon ako doon sa bakasyon namin kasi umuulan, lamig. So mga kapatid, eto po, Sandro Marcos Jr., Martin Romualdez. Etong katabi ni Romualdez, niya. At itong dalawa na babae na ito, siya po ang nag-hire. Di umano, ayon doon sa artikulo. At ang isa dito, which is si Thea Uy, ay bata ni Yeda Romualdez, asawa, Chief of Staff ni Yeda Romualdez, asawa ni Martin Romualdez, at ito namang isa ay Chief of Staff ni Sandro Marcos Jr., na ang amo naman nila ay itong si Suponyo Ponyo. Okay? Sa madaling salita, mga kababayan, ang mahalagang punto mula sa dito sa tinatawag ni Manalo na the point man ni Charlie B. Manalo, ito ay nailathala noong September 9, 2025 sa Manila Times. Okay. So, mahalagang punto. Si Deputy Secretary Sopronias Ponyong Gabonada ng Kamara ay itinuturing na point man ni Speaker Martin Romualdez. Iniuugnay siya sa institutionalize. So, sa pagsasabatas ng AKAP, AX, TUPAD na umano'y napapabor lamang sa mga kaalyado ng speaker base sa kanilang ipinapakitang katapatan. Kinakailangan dumaan sa opisina ni Gabonada ang mga kongresista para makakuha ng pondo para sa kanilang distrito. Inuugnay din siya sa pagdidikta sa mga inhenyero ng DPWH kung kanino dapat ibigay ang mga kontrata, kahit pa natapos na ang bidding process. Ayon sa mga ulat, ngayon ay namumuhay siya ng marangya, may mga designer na damit, luxury SUVs at high-end na mga tirahan kahit nagsimula lamang bilang ordinaryong empleyado. Noong 2023, napaulat na mas mataas pa ang performance rating ni Gabonada kumpara sa mga matataas na opisyal ng Kamara. Iniuugnay siya na sa pagbabalik ng dalawang dating opisyal na nasibak. Attorney Joey Domingo, dating Undersecretary, umano'y nangongolekta ng 20 to 30% komisyon mula sa mga kontraktor. Naiulat na kinuha siya bilang staff sa tanggapan ni Representative Sandro Marcos, samantalang si Thea Uy, dating Assistant Secretary, inakusahan din ng parehong gawain, kalaunay kinuha bilang Chief of Staff ni Representative Yeda Romualdez, asawa ni Martin Romualdez. Ang dalawa ay sinasabing namumuhay din ngayon ng bonggang-bongga. May mga mamahaling gamit, Hermes, Chanel, Dior, bag at kung ano-ano pang mga designer bags. At ang tirahan ngayon, milyon-milyon ng halaga. Binibigyang diin ng artikulo ang laki ng kapangyarihan at impluwensya ni Gabonada na umano'y kayang paikutin pati ang mga desisyon na may kinalaman sa anak ng Pangulo. Nagtataka rin ang manunulat kung bakit hindi nabanggit si Gabonada sa pagdinig ng Senado kahit umano'y malalim ang kanyang papel sa mga proyekto ng gobyerno. So yan na, lahat sila korap. Diba? Mula sa pinuno na naghuhugas kamay na modernong hudas, sila mga kababayan. Kung yung mga empleyado ay nabubuhay ng maranyang pamumuhay, paano yung mga amo? Isipin nyo. Diba? At napag-alaman natin na itong si Domingo ay ang nasa gitnang babae na yan na na-mention sa artikulo na tumatanggap ng pera galing sa mga contractors na tinanggal
sa Special Assistance to the Office of the Vice President o SAP dahil sa pagiging kawatan, yan po ay abogado na ang binabayaran nilang testigo na si Amanda para idiin si Pastor Apollo C. Quiboloy. Okay? So nakukuha niyo na po ang istorya. Si Atty. Domingo ay abogado ni Amanda na isa rin sa mga tumitestigo para pabagsakin, sirain ang reputasyon ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sinasabi sa artikulong nabasa natin, lahat ng ginagawa ng Marcos administration na ito ay pagpapanggap lang. Yung mga paggagalit-galitan nila, yung mga pag-iiyak-iyakan nila, yung mga ginagawa nilang independent body na mag-iimbestiga kuno sa flood control projects, yun ay pambubudol na naman. Di umano. Kung pagbabasihan natin, yung binasa nating artikulo, yung mga statements na panalagutin natin ang mga korap sa gobyerno, lahat ng ito, kung pagbabasihan natin ang artikulo, ay panluloko, pambubudol na naman sa mga Pilipino dahil kunyari may ginagawa sila para sa korupsyon ng Pilipinas. Pero may napakulong na ba sila? May nakasuhan na ba sila? May napangalanan dahil sa hearing sa Senado, hindi dahil doon sa ginagawang investigasyon ng Pangulo. May nakasuhan na ba sila? Wala. Buti nga, may na-contempt ang Senado, pero ayun, inarbor ng Kongreso. Gusto lang nila i-divert ang issue, lahat ng issue para mawala sila sa eksena, mabaling ang sisi sa iba. Maibaling ang sisi sa iba. Diba? At ang ending, yung mga taong utusan nila, yun ang ipapahamak nila. Malamang sa alamang, tanggap din nila dahil pinasok nila yung sistema na ganyan. Dahil kung magkabukingan man, pinangalanan sila ng kanilang amo, sila aamin, ligtas yung amo nila. Pag nagkabukuhan na. Pero ang tanong dito, ang malaking tanong, gagawa kaya sila? Gagalaw kaya sila kung walang utos ng mga amo nila? Remember, bilang mga ordinaryong empleyado base sa artikulo na binasa ko sa inyo, ngayon, namumuhay sila ng marangya. Saan galing ang pera? Napag-alamin din natin, na ito, uulitin ko, supladitang abogado ni Amanda na tumitestigo para idiin si Pastor Apollo C. Quiboloy, sirain ang reputasyon ni Pastor Quiboloy, para bumagsak ang mga Duterte. Okay, so now, nakikita nyo po ba yung pagdudugtong-dugtong nila? Yung pagdudugtong-dugtong ng mga pangyayari, mga sitwasyon sa Pilipinas. Organisado po ang mga galawan nila. Someone's working behind the scene. Etong, kung napapansin nyo, ang dami na nilang speaker, di ba? Ang dami nilang tagapagsalita. May bago na naman ngayon, si Barbers. Sila ang tagalinis. Pag may nabubuking ang taong bayan, pag may lumalabas na issue sa kanila, may tagalinis po sila. The likes of Princess Abante and Ace Barbers. So nakikita nyo na, organisado. They are hitting multiple birds and one stone. At ulit, kung pagbabasihan po natin ang artikulo na binasa natin kanina, nagsasabuatan po sila, hindi lang sa pangangawat, kundi nagsasabuatan din sila para pabagsakin ang mga personalidad na tinatarget nila galawang mafia. Diba? Dahil nga, sa pagsasabuatan nila, ikinababahala natin ang nakikita ng taong bayan. Dahil akala nila, hindi papasok or hindi magigets ng taong bayan yung ginagawa nila. Diba? At dahil sa pagsasabuatan nila, nakakabahala dahil mababaliwala yung testimonya ng mga diskaya. Dahil ayun, pinalitan ang liderato ng Senado na para bagang gusto nilang makalimutan ng tao yung mga sinabi o revelasyon o mga politiko na pinangalanan diyan sa Senado. Ang nakakatawa, nasa Kongreso ang demonyo, pero ang gusto nilang managot ay yung mga nasa Senado. Saan ka nakakita ng ganon? Sino niloko nyo? At ang sabi ni Ping Lacson, ang susunod na hearing daw ay ng Blue Ribbon Committee na hawak niya ay iikot sa Senado, sa CCTV, kuha sa loob ng Senado, kung saan may pumunta daw na isang kontraktor, kausap ng isang senador. So, nawala na yung mga sinabi ni Diskaya ng mga kongresistang sangkot at mga kontraktor, mababaliwala na. Kaya, nagagalit ang tao dahil halatang halata ang yung mga galawan nila. Diba? So now, ang nakakatawa, sa tingin nyo, mga kababayan,
Ano ang nangyayari? Malinaw na malinaw po, diversionary tactics or diversion ito, panlilin lang para may ligtas sa kanilang mga amo, may bunton sa iba ang galit ng tao. At yung na-contempt, imbis na nasa kustodiya ng Senado, ayun, inarbor ng Kongreso at ikinulong doon sa PNP Custodial Center. Bakit? Para makontrol nila yung tao, hindi makapagsalita ng laban sa kanila dahil hawak nila sa leeg. Sila may hawak, di ba? Kaya nga, galit na galit si Marcoleta dahil, di ba, kinontempt sa Senado. Bakit arborin ng Kongreso? Ba't sila magdidesisyon kung saan nila ididitini? Yun ang dahilan nila kaya ipinalit nila si Soto. Dahil sa tingin nyo, kung si Chis Escudero ang Senate President, sa tingin nyo mangyayari yun? Hindi. Si Soto takot din kay Martin Romualdez. Isa tawag lang siguro, pakawalan mo yan. Dalhin mo yan sa Senado at sa Kongreso. Kami bahala dyan. Kaya nilang magawa yan kung si Chis Escudero ang Senate President. Kaya nga, nagsabuatan na naman sila para ilaglag si Chis Escudero. Ngayon, hawak na naman nila ang bola. Ang ginagawa nila, sinisira nila si Escudero, dinadamay nila si Jingo Estrada, at lahat ng mga tao na nagsasalita laban sa kanila. Pero kahit anong gawin nila, hindi sila magtatagumpay dahil kahit pilit nilang itago yung kanilang mga kabulukan, yung mga baho nila, kusang sumisingaw, umaalingasaw. Hanggang sa dumating ang panahon o dumating ang araw na maaamoy ng lahat ng Pilipino ang mga baho na sumisingaw galing sa mga korap na politiko na ito. Kahit pilit nilang itanggi, katulad ng pagtanggi ni Mr. Romualdez, ang kanilang kasalanan, lilitaw at lilitaw yan dahil ang kasalanan dito sa mundong ibabaw, hindi mo pwedeng pagtakpan, hindi mo pwedeng takbuhan, bagkus ito ay kailangan mong panagutan at pagbayaran in due time. Diba? So now, mga kababayan, wala na po silang ligtas dito. Kahit gaano nilang tanggi, marami na pong ebidensya ang nailabas. Gising na ang taong bayan. Well, in fact, ang dami na pong nagpoprotesta. Katulad ng pinanood natin kanina. Habang kami nagbabakasyon, paminsan-minsan nakikita namin kasi nagkakaroon ng signal na para bagang malapit na mangyari sa Pilipinas ang nangyayari sa Indonesia at yan sa Nepal. Actually, ngayong araw, mayroong mga nangyayaring rally sa iba't ibang mga grupo. Pero, tulad na sinabi ko kanina, tingnan natin kung sinong grupo yan bago tayo sumali. Pag yung mga tunay na aktivista talaga yan, puta na, huwag kayo sasali dyan. Kasi, ang goal niyan, manggulo lang. Diba? Katulad, basta kasama si Percy Sindan, yung animal na yan, hudas yan. Huwag kayong sasama. Diba? Doon tayo sa legit. Doon, may mga nananawagan, hip-hop community. Sa 21, mga kababayan, magmamaskara pa nga daw sila Nakikita ko, magmamaskara pa daw sila o kung ano gagawin nila para may tago ang identity. Pero huwag sanang mangyari na magkaroon ng karahasan. Diba? So, ibig sabihin din ng mga Pilipino, hindi naniniwala sa kasinungalingan nila. Hindi na naniniwala sa mga sinasabi ng korap na politiko. Alam na ng taong bayan kung sino ang korap. Yung iba nga, umalis na Diba? Ba't kaalis kung wala kasalanan? Magkukunyari ka, may sakit, takin na naman. Nagkataon. Diba? So, ramdam na ng majority ng mga Pilipino ang galawang sindikato ng mga politiko ito. Dahil kapag sinabing Luneta, mga babayan rally, malaking rally yan. Bibihira magkaroon ng rally sa Luneta. Pag may rally pag may nangyaring rally sa Luneta, the likes of Iglesia ni Cristo rally, 'di ba? Salamat PRRD, 'di ba? Yung mga grand rally, 'yun ang ginagawa sa Luneta. But this time, September 21, I think this is a really big rally. Pero wag naman sana mangyari sa Pilipinas, yung nangyari sa Indonesia at sa Nepal, di ba? So tayo ayaw natin na may nasasaktan. Pero nakadepende pa rin yan sa kandemonyohan kasi ng mga politiko kurap Yung mangyayaring kaguluhan, depende yan sa impact sa puso at sa isipan ng damdamin ng taong bayan kung gaano sila nasaktan doon sa ginawa ng mga kawatan. Pero bahala na yung mga pulis dyan. Tayo ayaw natin ng gano'n. Mga demonyo kasi yung ibang leader natin, putang ina, nagmamalinis pa, mga hudas naman. Oo. Kapag nagalit ang mga tao, ang mga Pilipino, bilang na ang maliligayang araw ninyo. Ang pinaka safe na mangyayari sa inyo mapatalsi kayo sa pwesto. Or worst, nako po, wag naman sana. So ito, panoorin natin mga kababayan, mga pinakakabahong development na galing sa mga rally-rally na yan. Ito po.
Sa pagtindi ng pangangalampag sa gobyerno, takot na ang mga residente ng isang exclusive village sa Makati. Lumabas kasi ang mga impormasyon na posible silang madamay sa kilos protesta laban sa mga sangkot sa flood control scandal. 2,000 pulis ang ide-deploy ng PNP para matiyak ang seguridad sa lugar. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa McKinley Road sa Makati. Hannah, kamusta ang sitwasyon dyan? Grabe, no? 2 araw bago ang umuugong na di umano'y malakihang kilos protesta kontra korupsyon, nananatili namang kalmado at tahimik ang sitwasyon dito sa kahabaan ng McKinley Road sa Makati. Tila naghahanda ang ilang residente ng Forbes Park sa di umano'y posibleng rally o mobilization sa kanilang lugar. Nakatanggap kasi ang Bilyonaryo News Channel ng report na pinaghahanda raw nila ang Homeowners Association at barangay tungkol sa heightened security sa exclusive village. Yan ay bunsod ng serye ng corruption scandal sa maanumalyang flood control projects. Kumalat daw ang umuugong na protesta sa September 13 na posible umanong dumaan sa may McKinley Road. Ayan. So alam niyo kung bakit, mga kababayan? Diyan sa Forbes Park, diyan po kasi nakatira yung mga hudas, mga kawatan na politiko. Yan, okay? Kung ikaw ay ordinaryong empleyado ka ng gobyerno, alam mo, sabihin na natin, kongresista ka, sumusweldo ka, kabit sa'yo, sabihin pa natin, 500,000 isang buwan. Diba? Sumusweldo ka, 500,000 isang buwan. Can you afford 1 billion houses dyan sa Forbes Park? Ako hindi ko sinasabing lahat ng politiko na nakatira sa Forbes Park ay mga kawatan, di ba? Kasi katulad ni Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao may bahay sa Forbes Park, alam naman natin yan. Pero, boksingero siya eh. Malaking kinikita na. Billions of pesos ang kinikita niya sa boxing. Wala tayong question doon. Pero yung ibang politiko, putang ina, na nagtrabaho lang sa gobyerno, aba puta, naging bilyonaryo. Alam nyo ba kung magkano mga bahay diyan sa Forbes Park? We're talking about billions of pesos. 2 billion, 3 billion, 5 billion to 10 billion pesos. Para kang bumili ng isang mundo. Diba? Ganon kamahal ang bahay dyan sa Forbes Park. At dyan, nakatira yung mga korap na politiko. Pero doon sa mga taga Forbes Park, huwag kayong mag-alala kasi doon hindi naman kayo politiko eh. Hindi naman kayo aanuhin ng tao. Kung hindi naman kayo, lalo na sa mga politiko din na hindi naman mga korap, hindi naman kayo aanuhin ng mga tao. Kung korap kayo, matatakot talaga kayo. Dahil tatargetin kayo ng mga tao. Pero huwag naman sana mangyari yung katulad sa no? Grabe naman yun. Pero depende pa rin niya kasi sa damdamin ng taong bayan. Ako ayoko ng ganun. Mangyari yun. Mahirap yun, mga kababayan. Alam natin kung sino-sino mga politiko ang mga nakatira dyan. Mga Marinas Village, Forbes Park, yaan ang mga high-end na mga village dito. Sa buong Pilipinas, yan ang pinakamatindi, mga kababayan. So makikita ngayon, halimbawa man, makikita ng taong bayan kung gaano talaga sila karangya. At mapapatanong ka, saan galing ang yaman nila? Para sa isang taga-Forbes na tumangging humarap sa kamera, pakiramdam niya susugurin sila roon. Mob mentality raw ito, ayon naman sa isa pang residente. Nitong nakaraang linggo, sinugod ng ilang demonstrators at flood control survivors ang opisina ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Pinagbabato pa ng putik ang gate ng kumpanyang pagmamay-ari ng Diskaya family, ang kumokontrol ng 9 na construction firms sa bansa. Magnanakaw. Sinundan ito ng hiwalay namang protesta ng Akbayan Youth. Sanggala. Etong Akbayan, huwag kayo sasama dyan, ha? Ito, ano to? Kalayaan kontra korupsyon. Forbes Park. Anila, hindi raw sila aatake sa anumang property, assets o personal belongings ng sinuman. Tumanggi muna silang magbigay ng on-cam interview para umano sa kanilang seguridad. Ayan. So, ibig sabihin, mga kapatid, meron po talaga nag-organize ng rally. KKK. Ito sa mga nag-organize. Pero hindi lang yan. Ang dami pong nag-organize ng rally sa September 21. Pero sana naman, mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo. Pag may mga placard, katulad na makabayan, ganyan, dapat ang hawak natin bandila ng Pilipinas. At yung saloobin natin nakasulat sa placard, hindi mukha ng politiko, hindi mukha ng kung kani-kanino. Ito ang pagkakataon para magkaisa ang mga Pilipino at ipadama sa kanila na hindi tayo natutuwa sa mga ginagawa nilang kakupalan. Sa huling monitoring, wala pang opisyal na pahayag ang Barangay Forbes Park at Makati City LGU tungkol dito.
Kaugnay pa rin ng mga protesta versus corruption, nagkakasaraw ng mas malawak na protesta laban sa katiwalian na isasagawa sa September 21 ayon sa anti-corruption groups. September 21 kasi ang anibersaryo mismo ng proklamasyon ng martial law. Ayon kay Joshua Mata, co-convener na Nagkaisa Labor Coalition, isasagawa nila ang mas malaking kilos protesta sa People Power Monument kung saan libo-libo ang inaasahang dadalo. Ito, maliban sa Luneta, meron din diyan sa EDSA Shrine. Pero diyan sa EDSA Shrine kasi, ano yan ang dilawan eh. Baluarte ng mga dilawan yan mga kababayan, diyan sila. Dilawan, saka yung mga komunista dyan sa EDSA. Maliban hindi na EDSA ang people power ngayon, mga tanga. dito, posible ring magkaroon ng ilang pagkilos sa ibang mga lugar. Giit nila, kailangang magkaroon ng moral urgency at collective action sa mga nangyayari sa ngayon. Bilyong-bilyong pisong nakulimbat mula sa kaban ng bayan raw ang issue. Sa pagkilos sa EDSA Shrine ngayong araw, nais din nilang ilabas ang SALN ng mga public official na dawit sa flood control scandal. Sa isang pahayag, pinawi naman ng NCRPO ang pangamba ng marami at sinabing handa sila sa anumang sitwasyon. Nagpaalala rin ito sa publiko na ang freedom of expression maaaring isagawa peacefully and responsively para hindi malagay sa alanganin ng kaligtasan ng publiko. Pinky, kanina nakausap din natin ang iba pang progressive groups kabilang ang Bayan o Bagong Alyansang Makabayan at ayon kay Secretary General Mong Palatino, normal lang daw yung pag-aalala ng mga residente pero higit daw na dapat mas ituon ang kanilang pansin sa mga sangkot na opisyal sa anomalous flood control projects at anila welcome. Kung sino man yan, tama naman yung sinasabi niya eh. Oo, dapat nakatuon sa anomalya sa flood control projects. Daw ang Forbes Park residents na sumama sa kanilang protesta sa September 21 at kahit mga taga Forbes Park o sino mang mga individual dahil mapayapang protesta naman daw ito at sa ngayon hinihintay pa natin ang official statement ng Barangay Forbes Park at Makati City LGU pero muli iginiit nga ng NCRPO na handa silang siguraduhin ang kaligtasan. Yan. So, maganda kung ganon, mga kababayan. Narinig nyo yun, na pati daw po mga taga Forbes Park ay makikisali sa gagawing protesta sa 21. So, ang iniisip ko nga dito baka taga-loob mismo ng Forbes Park ang organizer ng rally na ito. Baka taga-loob mismo. Yun ay ang pakiramdam ko lang kasi nung sinabi ng mga taga Forbes Park na makikisali sila kung ito ay panawagan na pag-kondena sa korupsyon sa Pilipinas, sasama daw maging ang mga nakatira sa Forbes Park. 'Di ba? So, baka mamaya kasi dito sa bagay, matatalino yung mga organizer naman yan. Basta yung mga kababayan natin, mag-iingat po tayo. Huwag tayo basta-basta magpapalin lang. Kasi ang alam ko, nandyan sa EDSA yung mga legit na aktivista na walang ibang ginawa kundi manggulo talaga. Pero naiintindihan natin, tama naman yung ibang panawagan nila, yung sa korupsyon, pero yung idadamay mo, hindi naman si Sara Duterte ang presidente. Tapos si Sara Duterte i-impeach mo. 'Di ba? Kalokohan yun. Dapat doon tayo sa tunay na issue sa korupsyon, walang halong politika, walang halong kulay, purong pagkakaisa para masawata ang pangangawat sa pera ng Pilipinas. So ngayon, kayo mga buwakan ng ina, kayong mga politiko, sana nararamdaman ninyo ang dilubyo. Sana nararamdaman ninyo ang galit ng tao. Diba? Dahil paulit-ulit nating sinasabi. Sabi ni VP Sara Duterte, ang saba, dili maggaba. Kung anong ginagawa ninyo, mas malala pa dyan ang sasapitin nyo. Nakalagay sa Biblia yan 'Di ba? 10 times fold. Ang karma na babalik sa inyo. It might be good karma, pero sa mga kawatan, tangina, ano pa inaasahan nyo? Alam naman good karma, mga demonyo kayo. Diba? So mga kapatid, kung mayroon kayong komento o opinion dito sa pinag-usapan natin, i-comment ninyo dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan sa atin ng mga susunod na talakayan. And once again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay, thanks God. It's Friday. Happy weekend, everyone.